Ako si Gregory. 20 anyos pa lamang ako pero naninirahan na ako mag-isa sa aking bukirin. Maaga kasing nawala ang aking mga magulang. OFW naman ang aking lolo at lola. Umuwi sila ng Pilipinas at inalagaan ko sila pero magkasunod din silang namayapa. Nagulat na lamang ako nang biglang may dumating na abogado na nagsasabing marami palang pera at lupain na naiwan sa akin ng lolo at lola ko. Ito ang magiging umpisa ng aking pag-asenso at doon ko rin makikilala ang babaeng mamahalin ko ng habang buhay. Sana ay matuwa kayo sa kwento ng aking buhay at kung paano ko ipinaglaban ang babaeng mahal ko. 50 milyong piso? Nagbibiro ho ba kayo, sir? Gulantang na tanong ni Gregory nang marinig mula sa abogado kung magkano ang perang minana niya sa kanyang lolo at lola. Di ho ako nagbibiro. Yan ho ang pera sa bangko ng inyong lolo at lola. Sa inyo ho nila pinagmana ang lahat ng yan, pati na rin ang 5 lupain. Dito sa probinsya na nasa 2 hektarya ang kabuuang sukat. Paglilinaw pa ng abogado, nakasuot ito ng formal na long sleeves at may dalang maliit na bag na may laman ng mga papeles. Napakamot pa ng ulo ang binata. Pero hindi ho kasi ako makapaniwala. Hindi naman ho mayaman ang angka namin. Simple at mahirap lang ho ang lolo at lola ko. Saan ho kaya nang galing ang mga perang yan? Usisa pa ni Gregory. Nang magtrabaho ho sa ibang bansa bilang OFW ang inyong lolo at lola, ay napamanahan sila ng kanilang amo. Wala daw kasing kamag-anak ang matandang amo nila at nararamdaman naman nito ang pagmamalasakit at pagkakalinga nila. Kaya sa kanila iniwan ng lahat ng pera at ari-arian nito. Salaysay ng abogado na si Attorney Rojas. Ganun po ba? Inililihim ho ba nila ito sa amin? Hindi nga ho namin alam na may mga lupain sila. Nagulat lamang kami dahil bigla silang umuwi ng Pilipinas at hindi na bumalik pa ng Italia. Ani Gregory, mag-isa na lamang ang binata sa kanilang baryo. Nang pumanaw ang dalawang matanda, ay kasunod na umalis na rin ang iba nilang kamag-anak at hindi man lang siya isinama. Nang mamatay ang kanilang alagang matanda, ay ibinenta na lamang nila ang mga ari-arian nito doon. At dito sila sa Pilipinas namili ng mga lupain at ibinangko nila ang mga pera. Malalakas pa sila nang nagpagawa sila ng last will and testament nila sa iyo na mapupunta ang lahat ng meron sila. Mapalad ka, tingin ko ay inalagaan at minahal mo rin sila kaya naman sa iyo nila iniwan ang lahat ng pera nila at mga lupain. Dagdag pa ni Attorney Rojas. Ako ang nag-aalaga sa kanila simula na umuwi sila ng Pilipinas hanggang sa magkasunod silang namayapa. Malungkot na balik tanaw ni Gregory. Pirmahan mo na itong mga dokumento para mapasimulan ko na ang paglipat sa pangalan mo ng mga titulo. Wika ng abogado. Pinirmahan naman ni Gregory ang lahat ng papeles. Iyo, napakalaki ng halagang namana mo sa iyong mga lolo at lola. Parte ng trabahong iniwan sa akin ang siguraduhin na hindi masasayang lahat ng to. Kailangan mong lumawas ng Maynila para matulungan ka namin. I will hire a group of professionals na tutulong sa iyo sa pagmamanage ng pera mo at assets. Kung gusto mo rin magtayo ng negosyo, ay matutulungan ka nila. Nakangiting sabi ng abogado nila bago pa man ito umalis ng kubo ni Gregory. Kailangan ko ba talagang lumawas ng Maynila? Hindi ho ba pwedeng dito na lang ako sa probinsya namin? Kontento naman ho ako dito sa buhay ko dito. Habol pa ni Gregory. Huwag mo sanang sayangin ang iniwan sa iyong blessing ng lolo at lola mo. Palaguin mo ito. At para makatulong ka rin sa ibang tao the same way na natulungan sila ng alaga nilang matanda. Iyan din ang talagang gusto nila. Paalala pa ng abogado. Wala akong alam sa Maynila. Baka mapaya lang ako dun. Hindi ako makatapos na pag-aaral. At di ako marunong kumilos at magsalita sa harap ng ibang tao. Sa bukid lang ako lumaki. Pagtatapat ni Gregory. I will hire someone na tutulong sa iyong personality development. Huwag ka mag-alala at tutulungan kita sa lahat ng kakailanganin mo. Alam mo iho, dati dumaan ako sa matinding pagsubok ng aking career pero binigyan ako ng pag-asa ng lolo't lola mo nang magtiwala sila sa akin kaya naman biglang tulong at utang na loob ko. Ngayong maayos na ang aking career ay ibubuhos ko din na lahat ng tulong sa iyo. At pati ang mga taong kukunin ko para tulungan ka ay mga tao din kailangan lamang ng tiwala para lumago sa buhay. Isa yan sa mga napagkasunduan namin ng lolo't lola mo. Napakabuti ng puso nila. Mahabang salaysay nito. Maraming salamat ho. Ani Gregory at inihatid na nila sa labas ng kubo si Attorney Rojas.
Makalipas ang ilang araw ay lumawas na nga ng Maynila si Gregory. Bumili sila ng isang mamahaling kondo sa Ortigas kung saan siya namamalagi. Halos malaki ang mata ni Gregory nang pumarada sa harap ng kanyang kubo ang isang magarang kotse. Magandang araw ho, sir. Handa na ho ba kayo magbiyahe pa Maynila? Magalang na tanong ng abogado. Oo, handa na po ko, Atty. Rojas. Ito na ba yung kotse ko? Gulat na tanong ni Gregory. Yes, sir. Ito ang kotse nyo. May driver ho kayo pero kung gusto nyo mag-drive ay i-enroll din kita sa driving school. Natatakot ako magmaneho. Pag-iisipan ko po muna. Kahit kailan ay hindi ko pa nasubukan magmaneho. Sa kalabaw nga lang ho ako sanay sumakay eh. Biro pa ni Gregory. Sa kabilang banda, isa si raketerang Lisa sa naging parte ng team na binuo ni Atty. Rojas. Siyang nagtuturo kay Gregory ng mga tamang asal at kilos habang nasa publiko siya. Siya din ang magtuturo dito ng magsalita ng Ingles na kakailanganin nito para sa mga negosyong sisimulan nila. Girl, may meeting na kayo bukas ng mayamang kliyente ha, ani Mabel. Oh girl, wag kang masyadong kabado. Biro ni Lisa. Big time client kasi ito. Gusto lang daw kasi ng grandparents ng kliyente na may mga startup business ang tulungan. Malaki din ang pasweldo nila kaya ayusin mo ha. Sayang naman ang commission ko. Dagdag pa ni Mabel. Oo naman. Kailan ba ako pumalpak? Halakhak ni Lisa. Magkababata si Mabel at Lisa. May maliit na agency si Mabel at kapag may mga kliyente na naghahanap ng magtuturo sa kanila ay si Lisa agad ang ibinibigay nito. Alam din kasi nito na mahigpit ang pangangailangan ng kaibigan nito. Bata pa lamang nang maulilas ama si Lisa. Inalamang niya ang nagtaguyod sa kanya at sa kapatid niyang nakababata pero nagkasakit ito. Nagkaroon ng diabetes ang kanyang ina at mayroon din itong hika at Parkinson's disease kaya naman napakarami nitong maintenance medicines. Ito ang dahilan kung bakit raketera kung tawagin si Lisa. Napakarami niyang gastos kaya naman madami din siyang racket. O may extra din siya bilang waitress, naglilinis ng mga kondo, nagtututor ng mga bata at kung ano-ano din ang kanyang itinitinda. Kahit ano, basta't marangal ay handa niyang pasukin para lamang kumita ng pera. Nang araw na magkikita sila ni Gregory, ay napagkasunduan nilang sa isang mamahaling restaurant sa hotel magkita. Kailangan din kasi niyang turuan si Gregory kung paano kumilos sa harap ng mga future clients niya. Nakaupo si Gregory sa isang lamesa nang dumating si Lisa. Nasa kabilang lamesa naman si Atty. Rojas at si Michael, ang isa sa mga magiging personal assistant ng binata. Good afternoon, sir. My name is Lisa Mendoza, and I will be your personality development trainer. Magalang na sabi ng dalaga sabay abot ng kamay para makipagkamay. Magandang araw din sa iyo, ma'am. Naiilang nabati ni Gregory. Tumayo ito at inabot ang kamay ni Lisa at nakipagkamay dito. Napakunot ang noo ni Lisa. Ang sabi ng kanyang kaibigan ay malaki daw ang ibabayad ng kliyente. Mayroon naman silang kontrata pero base sa itsura ni Gregory, sa salita at kasuotan nito, ay tila wala itong ibabayad. Agad siyang nagpadala ng text message kay Mabel para tawagan siya nito. Maya-maya nga ay tumawag na nga ito kaya't nagpaalam siya kay Gregory. Sasagutin ko lang po ang tawag ng isa kong kliyente. Pagsisinungaling ni Lisa. Agad siyang tumayo at naglakad palayo sa lamesa. Sinagot niya ang tawag na Mabel. Hello, Beshi. Ano ba naman tong kliyente mo? Sigurado ka bang may ibabayad ang mga to sa akin? Galit na tanong ni Lisa. Oo naman. Ibibigay nila sa iyong cheque ngayon. Bakit ba? Anong meron? Nag-aalala ding tanong ni Mabel. Beshi naman eh. Nakaharap ko nitong kliyente. Susme. Nakagomang tsinelas, nakaputi na manipis na t-shirt at ang pangit magsalita. Gwapo sana pero mukhang mahirap eh. Alam mo naman kailangan ko ng pera para sa mga gamot ng nanay ko. Wala akong oras para sa mga ganito. Dire-diretsong sabi ni Lisa. Huwag kang ang paranoid. Hindi lang talaga mukhang mayaman ang kliyente natin pero ubod ng yaman yan. Magbubukid daw yan. Pinamanahan ng ubod ng daming pera at lupain ng lolo't lola niya. Kaya ka nga kinuha para turuan siya. Kasi nga wala pang alam. Galingan mo na lang kung gusto mo talagang kumita ng malaki. Pagalit pa na sabi ni Mabel. Fine. Pero kapag hindi pa sila nagsettle ng payment ngayon ay hindi na ako tutuloy ah. Paninigurado, panandalaga.
Oo na nga, relax ka lang kasi masyado kang nervyosa. Halakhak nito. Sorry na, hindi mo rin ako masisisi. Alam mo namang mahigpit ang pangangailangan ko eh. O siya, sige na, bumalik ka na sa kliyente mo. Matapos patayin ng tawag ay bumalik na sa lamesa sa Lisa. Pinag-usapan nila ang kanyang mga ituturo. Kita naman ni Lisa na gustong matuto ni Gregory. Nakikinig ito ng maigi at paminsan-minsan ay tumatango o kaya ay sumasagot ng, "Yes, ma'am." Nawala naman ang kaba ni Lisa dahil matapos nilang mag-usap ay lumapit si Attorney Rojas kay Gregory. Iniabot ng personal assistant nito ang isang checkbook. Kita niya na naiilang na pumirma ang binata sa tseke. Inayos ng abogado ang tseke at iniabot iyon kay Lisa, pati na rin ang isang papel kung saan siya pipirma bilang patunay na natanggap niya ang paunang bayad. Nanlaki naman ang mga mata ni Lisa nang makita ang halaga ng nasa tseke. 100,000 piso? Bakit ho ang laki? Gulat na tanong ni Lisa. Napalakas pa nga ang boses nito at pati ang mga tao sa kabilang lamesa ay napasulyap sa kanila. Gusto ng aking kliyente na baguhin ang napagkasunduan ng sweldo mo. Nais niyang imbis na 35,000 piso ay gawing 50,000 piso kada buwan ang iyong sweldo. 100,000 piso yan na paunang bayad sa unang 2 buwan ng iyong serbisyo. Seryosong sabi ng abogado. Naku, maraming salamat po, Attorney Sir Gregory. Malaking tulong po ito para sa akin ng inang na may sakit. Emosyonal na sabi ni Lisa. Masaya akong makatulong. Tumango si Gregory at ngumiti. Tumango din ang abogado kay Gregory. Iyan naman ang gusto ng iyong lolo at lola. Natulungan sila kaya gusto din nilang tumulong. Bumaling si Attorney Rojas kay Lisa. Galingan mo lang ang trabaho mo, Iha, at huwag mo sasayangin ang tiwalang ibinigay sa'yo at nasisiguro kong malayo ang mararating mo. Opo, gagalingan ko po at hindi ko po sisirain ang tiwala nyo. Maraming salamat po. Emosyonal na sabi ni Lisa. Bagita na lang tayo bukas sa kondo ko sa Ortigas sa Pasig. Ipapadala sa yung address ko pati na rin kung anong oras ako nandun. Simpleng sabi ni Gregory. Sige po sir, ingat po kayo sa biyahe. At nagpaalam na rin si Lisa. Umalis na nga ang binata kasama si Attorney Rojas at ang kanyang personal assistant. Halos nagtatatalon naman sa tuwa si Lisa nang mag-isa na lamang siya. Titig na titig siya sa tseke at tila ba sinisipat kung totoong 100,000 nga ba ang nakasulat doon. Agad siyang dumiretso sa bangko para i-encash ang pera at pagkatapos ay nagpunta na siya sa bahay niya kung saan naghihintay si Mabel. Sinabihan kasi niya ito na doon sila magkita para maibigay na niya ang komisyon nito. Patakbo niya itong sinalubong at niyakap. Talon pa siya ng talon. Mayaman na tayo! Mayaman na tayo! Paulit-ulit na sigaw ni Lisa. Baliw ka! Ano bang pinagsasabi mo dyan? Tawa ng tawa si Mabel sa ginagawa ng kanyang kaibigan. Nakausap ko yung kliyente natin at ginawa niyang 50,000 ang sweldo kung buwan-buwan. Masayang balita ni Lisa sa kanyang kaibigan. Nanlaki naman ang mga mata ni Mabel na waring hindi makapaniwala sa magandang balita na hatid niya. We, seryoso? Hindi ba 35,000 lamang sinabi sa kontrata? Ipapaayos daw nila yung kontrata. Pagkatapos kung ipaliwanag sa kliyente ang mga trainings at activities namin, ay napagdesisyonan daw niyang gawin ang 50,000 ang sweldo ko. Grabe diba? Madaming gamot na ang mabibili ko niyan. Ipapatherapy ko din si nanay at sigurado kong gagaling na siya. Naging emosyonal naman si Lisa. Blessing sa iyo yan, friend. Kasi mabait kang kaibigan at anak. Ani Mabel, sabay yakap sa kaibigan niya. Ay nako, nambula ka pa. Alam ko namang magdadagdag ka din ng komisyon. Biro ni Lisa habang nagbibilang ng pera. Abay syempre, madami din akong gastos at paghahanap ng kliyente no. Irap nito. Joke lang. Abay utang na loob ko sa iyo to. Ang trabahong to. Hetong 10,000. 10% ng ibinigay sa akin ng 100,000. Nakangiting sabi ni Late ng 10 pirasong bills na tag-1,000. Seryoso ka dito, friend? Oo naman. Mukha ba ako nabibiro? Ang dami naman ito. Ang galante mo naman. Kung hindi naman dahil sa'yo, ay hindi ko makukuha ang trabahong to. May point ka naman. Ah, teka. Uwi na rin pala ako May mga kailangan pa kasi akong gawin. Muling nagyakap ang magkaibigan at umalis na si Mabel.
Kinabukasan nga ay maagang dumating si Lisa sa kondo ni Gregory. Agad namang binuksan ng binata ang pinto matapos mag-doorbell ni Lisa. Nagulat din siya dahil halos kapipindot pa lamang niya ng doorbell ay binuksan na ito ni Gregory. Wala siyang alam na nakaabang na pala ito talaga sa may sala. Ang totoo, nang una silang magkita ay na-love at first sight na ang binata kay Lisa. Good morning po, sir. Magalang na bati ni Lisa. Good morning din. Pasok ka. Ani Gregory at binuksan nito ang malawak na pinto para makapasok si Lisa. Wow, ang bango naman. Mukhang maaga pa nagluluto ang cook niyo, sir ah. Bati ni Lisa. Cook. Wala akong cook. Ako lang nagluto ng mga yan. Halika, sabayan mo na ako. Wala naman tayong hinahabol na oras. Maya-maya na tayo magsimula. Kailan po ba dito? Wala kayong kasambahay? Gulat na tanong ni Lisa. Wala. Tara sa loob. Ako, nakakaya naman ho. Dito nila ho ako maghihintay sa sala. Tapos na din naman po ako kumain. Nahihiyang pagtanggi ni Lisa. Eh di kumain ka na lang uli. Baka kapag natikman mo tong sinigang at sisig ko ay makalimutan mo ang pangalan mo sa sarap nito. Biro ni Gregory. At halos abot tenga ang ngiti ni Lisa na tila kumikinang pa ang mga mata nito na nagpakilig naman sa babae. Sige na nga po, sir. Parang hindi naman po kayo tatanggap ng rejection. Natatawang sabi ni Lisa. Nagtungo ang dalawa sa dining area at naupo na sa may lamesa. Napaka-gentleman pa ni Gregory at ipinaghain pa nito si Lisa. Nagsimula na silang kumain pero natawa si Lisa dahil nakapatong ang dalawang siko ni Gregory sa lamesa at halos mabulunan nito sa dami ng laman ng bibig nito. Mabilis din ngumuya at sunod-sunod kung sumubo. Ha? Bakit ka natatawa? May nagawa ba akong mali? Halatang parang napahiya si Gregory. Don't talk when your mouth is full, ika nga. Kapag may laman ho ang bibig nyo ay huwag ho kayo magsasalita. Tapos dapat na hindi nakapatong ang siko sa lamesa. Maliliit lang din ang subot ng pagkain para hindi punong-puno ang bibig. Delikado din kasi yan, baka mabulunan ka. Marahang sabi ni Lisa at iniiwasan na maka-offend sa binata. Nginuya naman ng lalaki ang laman ng kanyang bibig at saka lumunok. Uminom din ito ng maraming tubig. Pasensya ka na. Ganun kasi talaga ako kumain. Pero ito, pipilitin kong kumain ng mabagal. Humalakhak naman si Lisa. Okay lang yan. Cute ka pa rin naman. Pagkasabi nun, ay biglang namula sa pagkapahiya si Lisa. Hindi niya namalaya na nasabi pala niya ng malakas ang kanyang iniisip. Talaga ba? Sa tingin mo, kita ko? Kinikilig na tanong ni Gregory. Ibig ko pong sabihin ay, okay lang yan. Kaya nga ho ako kinuha sa trabaho dahil kailangan niyo ng magtuturo, hindi ho ba? Patay mali siya niyang sabi. Kung sabagay. Sayang naman. Akala ko pa naman ay nakukitan ka sa akin. Pero alam mo ba, na halos magkaedad lamang tayo. Ah, talaga po ba? Oo, lamang ako. Di ba't 25 ka lamang? Tama po. Kita mo na, magkalapit lamang tayo ng edad. Kaya baka pwedeng huwag ka na magpo sa akin. Isa pa, hindi ako sanay na tinatawag na sir. Baka pwedeng Gregory na lamang itawag mo sa akin. Nakangiting sabi ng binata. Nakakaya naman ho kung first name basis tayo. Syempre po, boss ko kayo. Hindi naman kita empleyado. Tuturuan mo lamang ako ng ilang buwan. Sige na nga, Gregory. Ayun o, sarap pakinggan na Gregory lamang tawag mo sa akin. Mas nakakakilig. Pilyong sabi ng binata. Masayang kumain ang dalawa habang nagkukwentuhan. Matapos noon ay nagpunta na sila sa sala kung saan ipinanood ni Lisa ang mga videos kay Gregory sa kanyang laptop. Pagkatapos ay isa-isa niyang ipinali table manners at etiquette. Mga 2 oras na silang nag-aaral pero napansin ni Lisa na napipikit na ang binata. Nakakatulog ka na. Bukas na natin ito ituloy. Sige, medyo puyat nga ako. Inantok na ako. Bakit ka naman napuyat? Niisip kasi kita. Nakangising sabi ni Gregory. Puro kakalokohan. Joke lang. Ang lamig kasi ng kwarto ko. Masyadong malambot ang kama ko. Di pa ako sanay. Minsan-minsan nahihirapan ako matulog. Ah, ganun ba? Ah, hindi bali. Dahil puyat ka, ay mas maaga kang makakatulog. Mauna na ako at babalik na lamang ako bukas. Oh, sige. Salamat Lisa. Ihatid na kita sa lobby. Nang nasa lobby na sila ay bigla namang nag-iba ang ihip ng angin. Salamat sa paghatid, sir. I'll see you na lang po bukas. Sandali lang. May lakad ka ba?
Wala naman po. Pauwi na po ako. Bakit po? May bagong bukas kasi dito na ice cream shop. Baka gusto mong magmerienda. Balita ko masarap daw mga ice cream at desserts doon. Nahihiyang tanong ni Gregory. Hindi ba't inaantok ka na kamo? Oo, pero kanina yun. Parang nawala nga yung antok ko Pagsisinungaling ni Gregory. Ikaw tinatamad ka lang ata mag-aral. Nakakabore pa ako magturo? Nag-aalala lang, sabi ni Lisa. Hindi naman. Inaantok lang talaga ako kanina. Hindi naman kasi nakakapagtaka. Napakaganda ng mukha ni Lisa. Dahil ang kanyang lolo ay half American at half Filipino. Bakas pa rin sa kanyang itsura na mayroon maputi at matangkad siya. Balingkinitan din at dahil nga sa kanyang trabaho ay pinag-aralan niya kung paano manamit na maganda at may class. Madalas, siya ng kaniyang mga nakakasalubong. Huy, nakikinig ka ba sa mga kwento ko? Natatawang tanong ni Lisa. Tila natauhan naman ang binata. Oo naman. Bakit parang tulala ka? Bahagyang nainis pa ang dalaga. Ganda mo kasi. Biro ni Gregory. Namula naman agad sa hiya si Lisa pero kinilig din ito. Palabiro ka pala sir. Di ako nagbibiro. Totoo namang maganda ka. Nako sir, kumain ka na nga lang dyan. Sita ni Lisa. Naghalakhakan ng dalawa at nagpatuloy sa pagkukwentuhan. Sa kabilang banda, nasimula na rin ang isa sa mga negosyo ni Gregory. Meron silang agency na nagbibigay ng trabaho sa mga tao kapalit ang komisyon mula sa kanilang mga employers. Bukod sa pagiging personal trainer niya, kinuha niya na rin na regular na empleyado si Lisa. Ito ang inatasan niyang magturo ng Ingles at etiquette sa mga aplikante para naman may malaki silang oportunidad na makapasa sa mga interviews ng mga kliyente. Isa si Vina sa mga managers ng opisina iyon. Galing sa mayamang pamilya si Vina at matagal na din siyang nasa corporate world. Nung una ay nababaduyan siya kay Gregory pero dahil gwapo naman at mabait ay nagkagusto na rin siya dito pero tanging si Lisa lang ang laman ng puso ng binata. Lumipas ang mga buwan at naging maayos naman ang takbo ng kumpanya ni Gregory. Nainip na din si Vina dahil hindi talaga umuubra ang mga pakyut niya sa binata. Hindi pa rin ito gumagawa ng aksyon para mapalapit sa kanya kaya naman naisipan niyang siya na ang magpakita ng motibo dito. Good morning Gregory, bati ni Vina nang magtungo siya sa opisina ng binata. Matagal na rin nagpaparamdam si Vina kay Gregory pero madalas itong mabaliwala kaya naman naisip nito na diretsuhin ang binata. Good morning din sa'yo, Vina. Magalang na sagot ni Gregory. Ngumiti pa ito at itinigil ang kanyang ginagawa. Humarap ito kay Vina. Can I help you with anything? Wala naman. Napadaan lamang ako. Kamusta ka naman dito sa opisina? If you need help with anything ay huwag ka magdalawang isip na magsabi sa akin ha. Naupo pa si Vina sa lamesa ni Gregory na tila ba nang aakit. Salamat. So far, okay naman ako. Magaling ang team na nagtuturo sa akin. Nakangiti pa ding sabi ni Gregory na wala pa ding alam na may gusto sa kanya ang kaharap. Baka gusto mong mang-hangout. May alam akong bar. Pwede ako mamaya around 8 p.m. We can have a dinner at a fancy Japanese restaurant. Tapos diretso na tayo sa bar. Para lang makilala natin ng mas maigi ang isa't isa. I'll be totally honest. I like you, Greg. At gusto kitang bigyan ng opportunity na mas makilala pa ako. Maarting sabi ni Vina at hinagod pa nito ang buhok sa noo ni Gregory. Bahagyang umiwas ang binata na tila ba napaso sa haplos ni Vina. Bigla din siyang nailang sa inasal ng kanyang tauhan. Isa sa mga naituro sa kanya ng kanyang team ay ang huwag ma-in love in a romantic way sa kanyang mga tauhan dahil siguradong gulo o problema lamang ang idudulot niyon. Unprofessional at unethical din daw iyon maliban pa sa hindi naman talaga niya gusto ang dalaga. Nako, may lakad ako mamaya, Vina. I'm sorry. Dinner with a good friend. Isa pa, huwag ka sana ma-offend pero alam kong hindi tayo dapat may love sa isa't isa. Dahil you report directly to me. I'm your boss. Makukompromiso ang ating trabaho if involved tayo sa isa't isa. Ani Gregory na nakakapag-Ingles na nga kahit papaano dahil sa mga turo sa kanya ni Lisa. Wait a minute.
Are you rejecting me? Alam mo ba na ako ang isa sa pinakamaganda at pinakamatalino sa kumpanyang to? Hindi ako basta-basta tinatanggihan, Gregory. Napakadaming nagkakagusto sa akin tapos aayuan mo lang ako? Tila nagalit na sabi ni Vina. Dahil nga sanay siyang hinahabol ng mga lalaki ay hindi niya matanggap na tatanggihan siya ng isang tulad ni Gregory. Alam ko naman, and there's no doubt na maganda at matalino ka. Pero sadyang kaibigan lamang tingin ko sa'yo. Di ba tayo maaaring maging mabuti magkaibigan na lamang? Pagbabaka sakali pa ni Gregory, madami na akong kaibigan. Hindi ko kailangan ng kadagdagan. Manhit ka ba? Gregory, gusto kita. Attracted ako sa'yo. We should at least give it a try. Paano mo nalaman kung ayaw mo o gusto mo sa akin? Kung hindi natin susubukan, hindi ba? Giit pa ni Vina. Hindi na nakasagot pa ang binata dahil bigla namang pumasok si Lisa sa kanyang opisina. I'm sorry. I didn't know you have a company. Iiwan ko lang sana itong libro na ipapabasa ko sa'yo. Ibalik mo na lamang sa akin mamayang dinner natin. Ana Lisa at ngumiti pa ito kay Vina bago tuluyang lumabas ng opisina. Wala itong kamalay-malay na may gusto pala ang manager na iyon kay Gregory. Sige, thank you. I'll see you later. Sagot naman ni Gregory at sinundan pa nito ng tingin ng dalaga. Kitang-kita naman ni Gregory kung paano nagbago ang mukha ni Vina. Galit na galit ito. So, siya yung good friend mo? Siya ang babaeng pinili mo over me? Oh, please! Halos napatili na sabi ni Vina. Yeah, I like her. At maniligaw na ako sa kanya. Magpapaalam na ako sa kanya mamayang dinner date namin. Pag-aamin ni Gregory. Ew! Ani Vina at padabog itong lumalis ng opisina. Naiiling na lamang si Gregory at binaliwala ang mga sinabi ng dalaga. Kinagabihan nga ay nagpunta sa dinner date niya si Gregory. Pinaghandaan talaga niya ang gabing iyon. Nagpaalam siya kay Lisa kung maaari niya itong ligawan at pumayag naman ito. Makalipas ang isang buwan lamang ay sinagot na din siya nito at naging magnobyo sila. Para sa kanya ay si Lisa na ang pinakamagandang babae na nakilala niya. Prangka din ito at matapang. Inalam din ni Attorney Rojas ang background nito at bagamat mahirap ay masasabing mabuting tao ito at maayos din ang pamilyang pinanggalingan nito. Sa tingin ko nahulog na nga loob ko sa'yo. Kabadong sabi ni Gregory. Magkaharap sila sa lamesa at naghihintay na iserve ang kanilang hapunan. Ha? Ikaw talaga sir, palabiro ka masyado. Ninervyos naman agad si Lisa sa sinabi nito. Di ako nagbibiro. Seryoso ako. Nung unang araw pa lamang kita nakita sa hotel, ay naramdaman ko na kagad na ikaw ang babae para sa akin. Pagtatapat ng binata. Love at first sight ba yarn? Pagbirong tanong ni Lisa at napahalakak sila. Pero seryoso nga, nabigani na talaga ako sa'yo nung unang araw na makita kita. Pero narinig ko na tila nagdududa ka. Kung kaya kitang bayaran kaya kinausap ko kagad si Attorney Rojas para dagdagan ang sweldo mo. Nang sa gayon ay huwag ka nang mag-back out. Kwento pa nito. Narinig niyo pala yung pag-uusap namin ni Mabel? Hala, nakakahiya naman. Tumatawang sabi ni Lisa at namula pa nga ang magkabilang pisngi nito. Oo naman, ang lakas kaya ng boses mo. Pero hindi naman ako nagalit o sumama ang loob nun. Talaga namang wala sa itsura ko. Dati ang kaya magpasweldo ng ganun. Hindi lang kasi maayos ang pananamit at pagsasalita mo noon pero gwapong-gwapo din ako sa'yo noon. Kahit tanungin mo pa kay Mabel. Paano ba yun? Gusto na kitang ligawan. Ayos lang ba? May magagalit ba? Kabadong tanong ni Gregory. Wala namang magagalit. Nasa tamang edad na din naman ako. Wala ka bang nobyo o ibang maniligaw na maaaring magalit sa akin? Sus, fishing ka pa dyan? Alam mo namang wala akong nobyo. Naniniguro lang. Kailan ba ako maaaring dumalaw sa bahay niyo? Dalaw sa bahay namin? Bakit? Gulat na tanong ni Lisa. Aba, di para manligaw. Sa bahay namin? Oo naman, mataas ang respeto ko sa'yo. Sa bahay kita liligawan at hindi sa chat o kung saan lang. Aba, gentleman. How about tomorrow night? After work, didiretso na ako sa bahay niyo. O sige, sasabihan ko sila nanay pero... Pero ano? Pero late na ng bahay namin at lumang-luma pa. Nakakaya naman. Ano naman, akit lang naman ako naligaw. Di naman ako titira sa bahay niyo. Biro pa ni Gregory. At isa pa, sa kubo lang ako nakatira dati. Baka nakakalimutan mo. Oo nga pala no. Di naman kasi importante sa akin na material na bagay. Ang mahalaga sa akin, yung mga taong pupuntahan ko. Yung laman ng puso ko ng isang tao. Sigurado ka ah. Biro pa ni Lisa.
Kinabukasan nga ay naghanda na si Gregory at pagkatapos ng oras ng trabaho ay nagtungo nga sila sa bahay ni Lisa. Nahihiya pa rin si Lisa dahil talaga namang lumang-luma ang kanilang bahay. Pero nakampante siya nang makita na ang asal ni Gregory. Nag-effort din talaga kasi si Gregory para maiparamdam sa dalaga na wala siyang pakialam kung ano pa man ang itsura ng bahay nila. Magandang gabi po. Magalang na bati ng binata sa ina ni Lisa, si Aling Jessa. Nakaupo ito sa may lumang sofa malapit sa may pinto ng bahay nila. Magandang gabi din. Sagot ng matanda. Siyang nanay ko, tawagin mo na lang siyang Aling Jessa. Pagpapakilala ni Lisa sa ina. Napaka-formal naman. Maaari ko ba kayong tawagin na tita? Tanong ni Gregory. Oo naman. Nakangiting sagot ng matanda. Salamat po. Teka, kumain na ba kayo? Nagluto ko ng ginataang bilo-bilo. Ay wow, paborito ko yan. Pero matagal na kasi akong hindi nakakakain yan. Halika kayo at kumain na tayo. Mag-uwi ka ng para sa'yo mamaya nang may makain ka. Bakit ho kayo nahihirapan maglakad? Ayos lang ho ba kayo? Okay naman ako. Madami lang talaga akong sakit. Nag-propose ho ang charity para sa bago naming kumpanya. Bigyan niyo ako ng medical records niyo para may sama ko kayo sa mga listahan ng beneficiaries namin. Alok ni Gregory. Naku, wag na, nakakaya naman. Sapat na yung may trabaho ako at naibibigay ko naman ng mga pangangailangan ni nanay at ng kapatid ko. Ibigay mo na lang sa iba ding mga nangangailangan na walang hanap buhay. Isa pa, ayokong pag-isipan ako ng mga tao na pinagsasamantalahan ko ang pagtulong mo. Lahad ni Lisa. Wala naman akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Pera ko naman ang gagamitin ko at hindi ko naman hinihingi sa kanila yun. Giit ni Gregory. Hayaan mo na. Kaya ko naman. Nakangiting tanggi ni Lisa. Sure ka ba? Sabihin mo lang ako kapag may nagbago ng isip mo ha. Oo, sige. Teka, asan pa lang ang kapatid mo? Pumasok sa eskwelahan yun pero pauwi na din yun. Bigla namang dumating ang nakakabatang kabatid ni Lisa na si Maria. 15 anyos pa lamang ito at nasa high school na sa isang pampublikong paaralan sa hindi kalayuan sa kanilang bahay. Hi ate! Nanay! Ay, may bisita pala kayo. Nagulat na sabi ni Maria. Hi. Nakangiting sabi ni Gregory. Maria, siya si Gregory. Ang kaibigan at boss ko. Siyang may-ari nung pinagtatrabawan ko. Pakilala ni Lisa sa kapatid pero umiral ang pagkamaldita nito. Ah, siya yung crush mo ate? Kaya pala pamilyar siya. Nakikita ko yung picture niya sa cellphone mo. Tsaka di ba meron din siyang picture sa may pader ng kama mo? Dire-diretsong pampubuko ni Maria. Agad namang namula at nataranta si Lisa. Puro kakalukuhan. Magbihis ka na nga dun at nang makakain ka na sa kasabay namin. Sita ni Lisa. Kaya naman pala ganado ka lagi magtrabaho eh. Pahabol na pangasar pa ni Maria. Akmang hahatawin ito ni Lisa kaya patakbo itong nagtungo sa kwarto nila. Nakangisi naman si Gregory. Bakit patawa-tawa ka naman dyan? Akala mo naman totoo yun. Pagtanggi pa ni Lisa. Kumain na nga tayo at baka naman may papagkain. Matapos magbihis ni Maria ay kumain na rin siya kasama nila Lisa. Masaya ang kanilang pagkukwentuhan at halos madilim na nga nang magpaalam si Gregory. Inihatid siya sa labas ng bahay ni Lisa hanggang sa kotse nito. Salamat sa masarap na merienda. Nakangiting sabi ni Gregory. Salamat sa pagsama mo dito. Nararamdaman ko namang sincere ka sa panliligaw. Kahit pa ang dami mong ginagawa ay nagkaroon ka pa rin ng oras na dumalaw dito para makilala ang nanay at kapatid ko. I appreciate it. Madamdaming sabi ni Lisa. Lahat naman ay kaya kong gawin. Para lang mapatunayan sa'yo at pamilya mo na seryoso ako sa panliligaw sa'yo. Mauna na ako at gabi na din. I'll see you tomorrow. Sagot ni Gregory at sumakay na ito ng kotse at umuwi. Nakalimutan na ni Gregory ang nangyari noon at hindi na niya inalintana na may gusto sa kanya ang manager na si Vina. Wala silang kaalam-alam na bumubuo na pala ito ng mga plano para sirain sila. Sa kabilang banda, lumipas ang ilang buwan at sinagot na ni Lisa si Gregory. Naging maayos naman ang kanilang relasyon. Madalas sa nasabay umuwi sila, Gregory at Lisa. Inihahatid ng binata si Lisa at doon na din siya nagmemeryenda o kaya ay hapunan sa bahay nila. Masaya si Gregory dahil kahit na mag-isa na lamang siya sa buhay ay para na rin siyang may pamilya. Parang anak na din ang turing sa kanya ni Aling Jessa at napalapit na rin siya kay Maria. May panahon din na lumala ang karamdaman ni Aling Jessa at tinanggap na rin nila ang tulong na inaalok ni Gregory.
Naging isa sa beneficiaries ng charity nila si Aling Jessa at si Maria naman ay isa sa mga scholars nila. Panay naman ang irap ni Vina kapag nakikita niya si Lisa. Ang mahirap ay para sa mahirap. Ang cheap ay para sa cheap. Bagay kayong dalawa. Puy. Bulong ni Vina sa sarili nang minsang makita niya na naglalakad na magkahawak kamay pa ang dalawa. May araw din kayo sa akin. Maghintay lang kayo. Nobody rejects Vina. Ginawa ni Vina ng issue sa Lisa. Pinagkalat nito na ginagamit lamang ng dalaga si Gregory. Nang lumala na kasi ang lagay ng ina nito ay pumayag na rin siyang tanggapin ang alok nitong tulong. May mga edited videos at screenshots ng conversation na ipinakalat si Vina. Inilagay nito sa conversation na pinatatanggal ni Lisa ang mga babaeng empleyado dahil nagsiselos ito. Pinangalanan din ang mga kinaiinisang kunwari ng dalaga kaya naman galit na galit ang mga ito kay Lisa at Gregory. Nais nilang tanggalin si Lisa sa kumpanya. Pero hindi nagtagumpay si Vina dahil magaling ang mga IT staff ng kumpanya at nadiskubre ng mga ito na edited lang ang lahat at nanumbalik naman ang tiwala ng mga empleyado kay Gregory at Lisa. Hindi natinag sila Gregory at Lisa sa ginagawa ni Vina. Kaya naman, nakaisip muli ito ng paraan para mapaghiwalay ang dalawa. Gumawa ng peking organisasyon si Vina at humingi ito ng donasyon mula sa charity ni Gregory. Inaprobahan naman ito ni Lisa at inilapit kay Gregory. Tinanggap din naman iyon ng binata. Hindi nagtagal ay nadiskubre din nila na hindi pala iyon lehitimong organisasyon. Agad na ipinatawag ni Gregory ang dalaga. Hinahanap mo daw ako? Anong meron? Tanong ni Lisa nang makapasok siya sa opisina ng nobyo. May alam ka ba tungkol sa Hearts for Children Foundation? Galit na tanong ni Gregory. Teka lang, hindi ko maintindihan ang tanong mo. Hindi ba't nakausap ko mga organizers at volunteers nila? Bakit anong nangyari? Usisa ni Lisa. Nakarating sa akin na hindi lehitimong kumpanya ang Hearts Children Foundation. Wala silang opisina at wala silang alagang mga bata. They are scammers. Ibinubulsa lamang ng organizers ang perang ibinibigay ng aking kumpanya sa kanila. Seryosong paliwanag ni Gregory. Ha? Grabe naman sila. Kinamit pa nila yung mga bata. Nagimbal din si Lisa sa kanyang narinig. Sigurado ka bang wala kang kinalaman dito? Malamig na tanong ng binata. Natatakot siya sa maaaring sagot ng nobya niya. Ha? Wala. Teka, pinagbibintangan mo ba ako? Bahagya nang tumaas ang boss na Lisa sa kanyang narinig. Di naman sa ganun pero ikaw kasi ang nagpadala sa akin ng mga detalye tungkol sa kumpanyang to. Ikaw din ang nakiusap sa akin na tulungan sila. Teka lang biktima lang din ako. Pinaniwala ako nung taong kausap ko. Isinama pa nga niya ako sa isang facility na madaming bata. Pinuntahan ng mga tao ko ang lugar na yun at wala kahit isang batang nandun. Isa yung bakanting bahay, abandonadong lugar. Hindi ko alam yun. Nang mapunta ako doon ay napansin ko nga na kulang sila sa mga gamit at lumang-lumang mga bahay. Pero yun nga, ang dahilan kaya sila humihingi ng tulong, hindi ba? Napaka-unfair naman ata ng pinagbibintangan mo kung kasabwat nila. Puno ng sama ng loob ang bawat katagang binibitawan ni Lisa. Paano mo ito ipapaliwanag? Simple lang. Niloko din ako. Ganon kasimple. Ang masakit lang dito ay yung pagdududahan mo ko. Hindi naman sa ganun pero Paimbestigan mong mga organizers. Paimbestigan mo ko. Malalaman mong totoo. Galit na umalis si Lisa. Puno ito ng hinanakit. Magnobyo sila kaya't masakit para sa kanya na wala palang tiwala sa kanya ang binata. Hindi na nagpakita pa si Lisa kay Gregory ng araw na iyon. Tinapos niya ang kanyang trabaho at agad na umuwi sa kanilang bahay. Hindi naman niya naitago sa ina ang sama ng kanyang loob. Oh, anak, bakit ka umiiyak? Tanong ni Aling Jessa nang magising ito ng gabi at makita ang anak sa kusina na umiiyak. Agad na nagpunas ng luha si Lisa. Di ako umiyak, Nay. Napuwing lang ho ako. Pagtanggi pa nito. Kilala kita, anak. Hindi ka napuwing. Ano ba nangyari? Sinaktan ka ba ng nobyo mo? Usisa pa na matanda. May kumpanya ho kasi akong tinulungan para makakuha ng pera sa kumpanya ni Gregory. Dun ho, sa charities niya. Nalaman po nila na manloloko pala mga organizers kaya yun, ako napagkamalang kasabwat. Biktima lang din ako, Nanay. Niloko lang din nila ako para makakuha ng approval ni Gregory. Tila batang nagsusumbong sa ina, si Lisa. Pero, alam naman ni Gregory na hindi mo yun magagawa, hindi ba? Marahang tanong ng matanda. Kaya nga ako umiiyak na Dapat,
Alam niya na hindi ko yun kayang gawin. Nobya niya ako. Dapat may tiwala siya sa akin ay. Himutok ni Lisa. Hayaan mo na anak, baka naguguluhan lamang si Gregory. Malaki responsibilidad kasi na nakaatang sa kanya. Pagpasensya mo na lamang. Ikaw na ang nagsabi, nobya ka niya, kaya ikaw dapat ang unang umiintindi sa kanya. Naku na nga. Martyr match? Paala siya sa buhay niya. Dapat ma-realize niya na mali yun. Nasaktan ako sa mga sinabi niya. Matulog ka na nga, baka bukas ay may mas malinaw na ang isip mo. Huwag kang magpadalos-dalos at magdasal ka din bago matulog. Pangaral ni Aling Jessa. Sige nay, matulog na ho kayo at maliligo lang ako. Susunod na din ho ako. Ani Lisa. Matapos ngang matulog, ay pinilit na din ni Lisa na makatulog pero hindi maalis sa isip niya ang mga pangyayari. Masamang-masama ang loob niya kay Gregory. Napuyat siya dahil sa sobrang inis at hindi siya nakapasok kinabukasan pero nadagdagan ng inis niya dahil hindi man lamang siya tinawagan ni Gregory. Aba, nagmamatigas ka? Pala ka sa buhay mo. Galit na bulong ni Lisa sa kanyang sarili. Biyernes noon at wala silang pasok sa opisina ng Sabado at Linggo kaya naman inaasahan niyang pupunta sa bahay niya si Gregory. Nakaugalian na nilang magkita tuwing weekends dahil abala sila ng Lunes hanggang Biyernes. Yun ang pinakabanding nila. Tanghali na, pero wala pa ring paramdam si Gregory kaya't naghintay pa siya ng kaunti pero nang sumapit ang gabi ay hindi pa din dumating ang binata. Panay ang tingin niya sa kanyang cellphone pero talagang walang paramdam ang binata. Baka naman bukas pa siya dadating. Abala pa siguro. Ani Lisa sa kanyang sarili pero lumipas din ng linggo pero hindi siya pinuntahan ng binata. Masamang-masama ang kanyang loob kaya naman hindi rin siya pumasok ng araw ng Lunes. Napansin na naman ito ng kanyang ina at kapatid. Anak, Lunes ngayon na. Wala ka bang pasok? Tanghali na, bakit nandito ka pa? Gulat na tanong ni Aling Jessa nang makita sa kanilang sofa si Lisa na nakailata pa rin ito at nanonood ng TV habang hawak ang kanyang cellphone. Nagbabaka sakali pa rin siya na baka tumawag o mag-text si Gregory. May LQ ata sila ni Kuya Gregory nanay. Pang-aasaran ni Maria. Anong LQ? Tanong ni Lisa. Lover's quarrel. Ano ba yan? Di mo yun alam? Tanong muli ni Maria. Ang dami mong alam. Bakit pa nandito ka pa? Late ka na naman sa school. Sita ni Lisa. Dito na nga po, papasok na. Nanay, bantay mo si ate. Baka umiyak na naman yan. Muling pangasar ni Maria at kunwari namang hahabulin pa ito ni Lisa para hatawin ang walis. Di ako papasok, Nay. Walang emosyon na sabi ni Lisa. Bakit hindi ka papasok? May sakit ka ba anak? Lumapit sa Aling Jessa at idinikit ang kamay nito sa noo ng anak. Wala ka namang lagnat ah. Wala naman ho akong sakit, Nay. Ayoko lang talagang pumasok. Ani Lisa. Tungkol pa rin ba yan kay Gregory? Usisa pa na matanda. Oho, nagmamatigas kasi siya. Hindi siya nagpaparamdam. Hindi nga ho siya nagpunta dito nung Sabado at Linggo. Napansin ko nga. Pero, pride yan. Walang mangyayari sa inyo kung magpapatigasan kayo ng loob. Pangaral pa ni Aling Jessa. Biglang tumunog ang cellphone ni Lisa at halos mabitawan pa nga niya ito sa tindi ng pagkagulat niya. Bantayan mang nobyo mo. Alam mo ba kung sino ang kasama niya sa kanyang opisina ngayon? Malakas na basa ni Lisa sa mensahe na iyon. Sino nagpadala nito? Malakas na tanong ni Lisa. Ano yun anak? Lumapit at nag-aalalang tanong ni Aling Jessa. May nagpadala ho sa akin ng text message na bantayan ko daw si Gregory dahil may ginagawa daw ho atang kalokohan. Sino namang magpapadala sa'yo ng ganyang mensahe? Tanong ni Aling Jessa. Hindi ko alam, Nay. Hindi ko kilala yung numero na to. Sinubukan ko nga pong tawagan pero patay naman ang linya. Paliwanag ni Lisa. Kumakabog ang kanyang dibdib. Anong plano mo? Pupunta na lang ho ako ng opisina. Mag-ingat ka anak at huwag padalos-dalos sa pagdesisyon. Baka nanira lang yan sa inyong dalawa. Malalaman ko pagdating ko doon ay. Nagmamadaling sabi ni Lisa. Dali-dali siyang naligo at nagbihis. Pumunta siya agad sa opisina. Hindi siya mapakali sa biyahe at panay tawag niya sa cellphone na nagpadala ng text message pero hindi niya iyon makontak. Nang nasa elevator na siya ng gusali ay nanginginig ng kanyang mga tuhod. Ang mga kamay naman niya ay pawis na sa kaba. Pumasok siya sa pinto ng opisina ni Gregory nang hindi kumakatok at laking gulat niya nang madatnan na nakaupo si Vina sa lamesa ni Gregory at hinahalikan nito ang binata. Mga walang hiya kayo?
Mahinang sabi ni Lisa na tila ba walang enerhiya na magsalita ng malakas. Bagamat mahina ang kanyang boses ay narinig iyon ni Gregory at Vina. Biglang tumayo si Gregory at halos mahulog pa nga sa lamesa si Vina. It's not what you think. Magpapaliwanag ako, Lisa. Ani Gregory. Wow! It's not what I think? Ano yun? Nagmi-meeting pala kayo at hindi nagahalikan. Hindi ako tangang, Gregory. Galit na sabi ni Lisa at nagmamadali itong lumabas na opisina. Teka lang, pabayaan mo na siya. Maarating sabi ni Vina. Hinawakan pa nito sa braso si Gregory at pinipigilang lumabas. Pilit naman siyang kumawala sa pagkakahawak nito. What? Anong pabayaan? Inalikan mo ako ng biglaan at nakita yun ng nobya ko. Ano sa tingin mo ang isipin niya? Galit na sabi ni Gregory. Pabayaan mo na siya. Mali mo, hindi talaga siya para sa'yo. Mas bagay ka naman sa akin kaysa sa kanya. Umirap na sabi ni Vina. Naibang ka na ba? Si Lisa ang mahal ko. Sabi ni Gregory sabay talikod kay Vina. Pilit namang humahabol si Gregory para makasakay ng elevator ang dalaga. Sa kalye na inabutan ni Gregory ang nobya. Lisa naman, please let me explain. Pagmamakaawa ni Gregory. Tapos ng lahat sa atin. Galit na sabi ni Lisa at tinabig pa nito ang kamay ni Gregory na pilit humahawak sa kamay niya. What? Tapos na tayo? Are you breaking up with me? Galit na tanong ni Gregory. Aba, ikaw pa talaga ang galit ha? Nakita kitang may kahalikan sa opisina mo. Anong ina-expect mo? Makipaglambingan pa ako sa'yo? Malamang makikipag-break ako sa'yo. Hindi ka pang absuelto sa mga sinabi mo masasakit sa akin noong nakaraan linggo. Tapos eto naman ngayon? Tuloy-tuloy na sumbat ni Lisa. Ganun lang kadali sa'yo sukuan ako. Ang pagmamahala natin. You can just easily give up on our relationship. Si Gregory naman ang naglakas ng loob na manumbat. Easy din mo mukha mo. Akala mo simple lang yung mga ginawa mo? Sinaktan mo ko ng sobra-sobra. At ayoko nang makita kahit anino mo. Leave me alone! Pasigaw na sabi ng dalaga. Tiyempong may dumaang taxi. Pinara iyon ni Lisa, tsaka sumakay. Wala nang nagawa pa si Gregory kung hindi bumalik sa kanyang lamesa. Iyak naman ang iyak sa biyahe si Lisa. Unang nobyo niya si Gregory at napakasakit na mga nangyari. Paulit-ulit bumabalik sa kanyang alaala ang nakita niyang paghahalikan ni Gregory at Vina. Anak, ano nangyari? Bakit humahangos ka? Tanong ni Aling Jessa nang umuwing umiiyak ang anak. Nay, nakita ko may kahalikan si Gregory at ang manager sa opisina. Nakaupo po sa lamesa niya ang babaeng yun. Nahuli ko sila. Dahil hindi nila alam na dadating ako. Humahagulgol na kwento ni Lisa sa ina. Abay, lokong lalaki yun ah. Nangako siya sa akin na hindi kanya sasaktan. Galit na sabi ng matanda. Ayoko na unay. Nakipag-iwalay na ako sa kanya. Hindi pa nga ako makaka-recover sa mga masasakit na sinabi niya nung nakarang linggo. Tapos naman, ito naman ang ginawa niya. Humihikbing sabi ni Lisa. Sa tingin ko ay tama ang ginawa mo, Iha. Ilabas mo ang lahat ng sama ng loob mo. Iiyak mo lang para kahit paano naman ay gumahan ang loob mo. Sabi ni Aling Jessa sabay yakap sa dalaga. Buong araw na sinusubok. Tawagan ni Gregory si Lisa. Pero hindi nito sinasagot ang mga tawag niya, kaya naman naglakas loob na siyang pumunta sa bahay nila. Pero sa labas pa lamang ng gate ay hinarang na siya ni Aling Jessa. Nadatan niyang nagwawali sa labas ng bahay ang matanda pero agad itong tumigil nang makita siya. Nalilisik sa galit ang mga mata nito. Ano ginagawa mo dito? Masyado mo nang sinaktan ng anak ko. Pwede bang lubayan mo na siya? Galit na sabi ng matanda na nakapamewang pa at hawak ang kanyang walis tambo na tila ba mga hampas pa. Aling Jessa, di ko gustong saktan ng anak niyo. Baka pwede niyo akong tulungan na makausap siya. Pagmamakaawa ni Gregory. Tinanggap namin ang buong tulong mo sa pagpapagamot ko. Tinatanaw ko yung malaking utang na loob. Pero hindi ako makakapagpayag na saktan mo ang aking anak. Ako ang makakalaban mo. Banta ng matanda. Wala akong ginagawang masama, Aling Jessa. Bigla na lang ho akong inalikan ni Vina. Kakawala naman po talaga ako mula sa kanya. Pero biglang dumating si Lisa. Malakas ho ang kutob ko na sinadya niya yun. Pakaramdam ko na sinadya niya yun para magkagulo kami ng anak niyo. Minsan na din ho siyang nagtapat sa akin na gusto niya ako pero sinabi ko naman sa kanya na si Lisa ang laman ng puso ko. Mahabang paliwanag ni Gregory. Madali namang sabihin yan.
Pakitaan mo ko ng mga pruweba at ako mismo ang tutulong at kakausap kay Lisa. Sa ngayon ay hindi ako papayag na makausap mo siya. Huwag mo nang dagdagan ang sakit na nararamdaman niya. Pagkasabi na yon ay tumalikod na ang matanda at pumasok sa bahay nito. Nanatili pa sa labas ng bahay si Gregory at umaasang lalabas si Lisa. Wala siyang alam na nakasili pala sa bintana ang dalaga habang umiiyak. Huwag ka nang sumilip dyan. At baka makita ka pa ni Gregory. Pinipilit niyang hindi naman daw niya gustong halikan si Vina. Pero hindi naman tayo pwedeng basta-basta na lamang maniwala. Kapag may maayos na pruweba siya at babalik naman yan. Mahigpit na sabi ng matanda dahil nakikita niyang tila bibigay na si Lisa. Halata naman na gusto na nitong makipag-ayos kay Gregory. Tumango lamang si Lisa at nagpunas ng luha. Makalipas ang ilang sandali ay umalis na din si Gregory at nagtungo sa kanyang abogado para humingi ng tulong sa kanyang kinakaharap na problema. Pinayuhan naman siya ni Attorney Rojas na paimbestigahan si Vina. Malakas daw ang kutob nito na ang babaeng manager na iyon ang may kagagawa ng panloloko sa pera ng Hearts. Pati ang mga kumalat dati na edited videos at screenshots ay marahil gawa-gawa din ni Vina. Posible din daw na ito rin ang nagpadala ng text kay Lisa para mahuli sila sa akto. Nakipag-ugnayan naman agad si Gregory sa isang investigador at makalipas lamang ang isang linggo ay pinuntahan ni Gregory si Lisa sa kanilang bahay dala ang mga pruweba na hiningi ni Aling Jessa. Naabutan naman niya ang matanda na nagwawali sa labas ng bahay. Magandang araw ho, Aling Lisa. Magalang nabati ni Gregory. Aba, at nandito ka na naman. Ang tigas din talaga ng ulo mo, no? Singhal ng matanda. Aling Jessa, tulungan niyo ako makausap si Lisa. May mga dala na ho akong pruweba. Si Vina ho may gawa ng lahat ng to. Pinaimbestigahan ko ho siya. May hapyaw ng pag-asa sa boses ng binata. Umaasa siyang magkaayos sila, ngayong napatunayan na niyang gawa lamang ni Vina ang lahat. Paano naman ang paghahalikan ninyo ng babaeng yun, Aber? Nakapamaywang na tanong ni Aling Jessa. Pati yung mga record ng conversation nila ng mga kaibigan niya ay nakakuha kami. Siya ang nagpadala ng mensahe kay Lisa at sinadya niya yung halikan dahil natimbrehan na siya na padating na si Lisa. Kasabat ho niyang isa pa naming empleyado na kinakala kong loyal sa akin pero na-brainwash din pala ni Vina. Dagdag pa ni Gregory. Ganun ba? O sige, tatawagan ko si Lisa. Pagtalikod naman ng matanda ay nakita na nito si Lisa. Andito na pala siya. O siya, papasok na muna ako. Mag-uusap na kayong dalawa. Pagkakasabi nun ay nagpaalam na ito kay Gregory. Pumasok na ng bahay yung matanda at si Lisa naman ay lumabas. Lisa, salamat naman at hinarap mo na ako. Patawarin mo ako sa lahat ng nangyari. Iya mo sana ako magpaliwanag. Hindi na kailangan. Bakit naman? Ganun ba katindi ang galit mo sa akin? Hindi ka na ba makikipagbalikan pa sa akin? Hindi naman. Narinig ko na kasi ang mga sinabi mo kay nanay. Ganun ba? Pero patawarin mo ako sa mga nasabi ko. Hindi ko naman talaga kita bibintangan sa nakasabot na naloko sa aking kumpanya. Gusto ko lamang maintindihan ang totoong nangyari. Oo na nga. Pero kung gusto nating maging maayos ang ating relasyon, dapat mas maingat tayo sa pagsasalita sa isa't isa. Nasaktan kasi ako ng sobra sa mga sinabi mo noon eh. Pasensya ka na. Sorry talaga. Ano na palang nangyari kay Vina? Inanap na sila ng otoridad. Nakakalungkot lang na ginawa niyang lahat ng to. Dahil hindi niya matanggap ang rejection na ikaw ang mahal ko at hindi siya. Gwapo mo ah. Biro pa ni Lisa. Sorry na. Pero ito para sa'yo lang kasi itong gwapong to. Halakhak ni Gregory. Aba, feel na feel mo naman ah. Pag-aasar ng binata. Joke lang. Teka, di mo ba ako papapasukin? Ang init naman dito. Pinapasok na ni Lisa si Gregory sa kanilang bahay at pinag-usapan nila ang mga detalye sa mga ginawa ni Vina. Grabe no? Ganun kanya kagusto? Ginawa niyang lahat ng yan para lang magkahiwalay tayo? Naiiling na sabi ni Lisa. Hindi siya makapaniwala na sa lahat ng nangyari. Di ko rin masabi. Pwede namang ego lang niyang nasaktan. Pwede rin nagka-interest talaga siya dun sa pera. Ewan ko lang. Siya lang ang makakasagot niyan. Kibit balikat si Gregory. Sana ay maayos pa niya. Sayang naman ang pangalan niya. Sayang ang career niya. Ganun talaga pero wag na nga natin siya pag-usapan. Namiss kita. Tagal natin hindi nakita. Ikaw eh, natiis mo ako. Kunwari ay nagtatampo pa si Lisa at sumimangot pa ito. Hindi miss na miss nga kita. Kailangan ko lamang pag-isipan ng mga bagay. We have to make up for the lost time. Mag-out of town kaya tayo. Pwede rin. Teka, tayo na ba uli? Nakangiting tanong ni Gregory.
Nakakainis naman to. Ano nga? Pangungulit pa ni Gregory. Alam naman niya ang sagot pero gusto lamang niyang maglambing kay Lisa. Oo na nga, piliyang sabi ng dalaga. Ay, salamat naman pero I'll ask you a favor. Hirit pa ni Gregory. Abo, abusado ka. Nakipagbalikan na nga ako sa'yo tapos may hihingin ka pang favor? Oh, pero sige, ano ba yun? Pwede bang huwag ka nang susuko ng ganong kabilis? Madami tayong pagdadaanan. Hindi magiging madali pero kailangan nating ipaglaban ang ating pagmamahalan. Sabi nga nila sa Ingles, it won't be easy, but it will be worth it. Oo na nga. Mahal na mahal din naman kita. Nakangiting sabi ni Lisa. Nagkabalikan ng dalawa. Hindi na nahuli pa si Vina at ang kasabot nito pero kampante naman sila na hindi na makakabalik pa ng Pilipinas ang mga ito. Lumipas ang 2 taon at lumago ang negosyo ni Gregory. Nakapagdagdag din siya ng mga negosyo tulad na lamang ng fast food restaurants, apartment complex at mga tindahan ng sapatos at mga damit. Si Lisa naman ay nakapagtayo ng sarili niyang training center para sa mga taong hindi marunong mag-Ingles pero gustong makapasok ng maayos na trabaho. Nagtuturo din sila ng personality development para mapagyaman ang mga sarili. Nang maayos ng lahat ay naisipan na ni Gregory na mag-propose kay Lisa. Isinama niya ito sa dati niyang bukirin. Wala namang masyadong nabago sa lugar na iyon. Napanatili pa ring maayos ang dati niyang kubo. Nakapiring ang mata ni Lisa nang bumaba sila ng kotse. Saan mo ba ako talaga dadalhin? Baka matapilok ako, lagot ka talaga sa akin. Tumatawang sabi ni Lisa. Malapit na tayo. Huwag ka na madaldal. Hawak naman kita, kaya hindi ka madadapa o matatapilok unless masyado ka maligot. Biro naman ni Gregory. Nang makarating na sila, sa harap ng kubo niya ay tinanggal na niya ang piring ng dalaga. Nasaan tayo? Ang ganda naman dito. Ani Lisa habang nililibot ng paningin ang kapaligiran. Dito ako dati nakatira. Mag-isa pero kahit pa paano ay kontento naman. Sabi ni Gregory. Bakit tayo nandito? Alam mo ba na di masaya na rin ako sa mga pera at ari-ari ang pinamana sa akin pero ang totoong nagpapasaya sa akin ay ang madami akong natutulungan tao gamit ang mga pera na yun. Pero alam mo ba kung saan ako pinakamasaya? Naluluhang tanong ni Gregory at napakunot naman ng noon ni Lisa. Saan? Iyon na yung nakilala ka. Mahal na mahal kita at hindi ko na nakikita ang sarili ko na hindi ka kasama. Emosyonal na sabi ni Gregory at laking gulat ni Lisa nang lumuhod. Sa isang tuhod ang binata at naglabas ng isang white gold na singsing na may malaking diamante. Gusto ko makita mo kung saan ako nagmula at nais ko ding malaman mo na ang hinaharap ko ay kasama ka at ang mga magiging anak natin. Will you marry me, Lisa? Emosyonal na tanong ni Gregory. Umiyak si Lisa tsaka tumango. Oo, pakakasal ako sa'yo. Mahal na mahal din kita, Gregory. Tumayo si Gregory at niyakap si Lisa sabay sigaw ng, She said yes! maya-maya pa ay isa-isa nang naglabasan ng mga kaibigan nila kasama na rin si Mabel. Pati si Aling Jessa at Maria ay nandoon. Nanlaki ang mga mata ni Lisa sa gulat nang makita ang mga ito. Aba, Nay, Maria, akala ko ba may birthday party kayong pupuntahan? Siyempre ate, sorpresa nga eh. Meron bang sorpresa sinasabi? Halakak ni Maria. Masaya ako para sa'yo, anak. Hangad ko na maging masaya kayo ni Gregory. Kung nandito ang ama mo ay nasisiguro kong masaya siya para sa'yo. Nagpupunas na ng luha si Aling Jessa. Huwag ko kayo mag-alala, Aling Jessa. Mamahalin at iingatan ko ang inyong anak. Ani Gregory. Abay, bakit Aling Jessa pa rin ang tawag mo sa akin? Nanay na ang dapat mong tawag sa akin. Parte ka na rin ng pamilya namin. Masayang sabi ng matanda. Makalipas ang 2 buwan ay ikinasal na ang dalawa. Lahat ng mga kaibigan, kamag-anak at empleyado nila ay dumalo sa kanilang kasal. Simpleng garden wedding lamang ang kanilang napili pero siniguro nila na lahat ng mga taong importante sa kanila ay makakadalo. Ilang buwan makatapos ang kasal, ay nagbuntis na nga ng kambal ng babae si Lisa. Tuwang-tuwa si Gregory dahil maaga nang nawala ang kanyang mga magulang pati na rin ang kanyang lolo at lola ay nagkaroon na rin siya ng sarili niyang pamilya. Nangako siya sa kanyang sarili na magiging mabuting asawa at ama siya sa kanilang kambal na anak, si Mabel, Aling Jessa at Maria, ang tumulong na nag-asikaso kay Lisa dahil mahirap ang kanyang pagbubuntis. Tumigil muna sa pagtatrabaho si Lisa
at bumalik na lamang siya ng 1 taong gulang na ang kambal. Sinubok ng makailang beses ang kanilang pagmamahalan pero sa bandang huli ay nanalo pa din ang pag-ibig. Ako si Gregory. 20 anyos pa lamang ako pero